Hi everyone! Welcome back to our channel and not your usual house tour because today we will be showing you or if i-feature namin property ay during the building process. Kaya this is Blueprint Properties Pampanga House Tour Construction Edition. But before we begin, please don't forget to click like, subscribe, and hit the bell button to get more updates on our videos. This is Rosanna and we're Blueprint Properties Pampanga. And as you can see, ito po ay corner lot. Ang ating lot area ay 161 square meters lot area at ang floor area natin ay 290 square meters floor area. Wala pa tayong landscaping dahil nga binibuild pa po ang ating property. Pero makikita nyo naman yung architectural design na niya. So nakikita mo na yung buong property. Pasok tayo dito dahil wala tayong dadaanan doon. Sliding gate. Guys, this is open for pre-selling. So if you're interested and nagustuhan nyo na yung nakita nyo, pwede mo na siyang bilhin. As in now na. Kung gusto mo nang bilhin now, pwede mo na siyang bilhin now. Tawag ka na. Pwede na. So this is a open for pre-selling. Kaya pinakita na rin po natin dito. Sliding yung gate natin, 2-car carport. At pagpasok natin, ayan. Ito ang yung fully covered na parking area. Parking for 2. Mag-i-istorbo muna tayo. Hello sir, ano pong name nila? Jeffrey po. Jeffrey, and kayo po ay? Painter po. Painter. So ano po ang pinaka-importanting, mag-istorbo po pala ako. Hindi ako nagpaalam. Ano po ang pinaka-importanting step ng pagpipintura? Halimbawa po itong gate natin. Kailangan po natin epoxy primer po bago siya i-paint ng tunay na kulay. Oh, may primer. Opo. Parang sa makeup, may primer. Tapos ilang coat naman po para magtagal yung pintura? 2 to 3 coat po. 2 to 3 coat. So, pag pintura nyo po na unang coat, papatuyuin mo na. Primer. Yung po bang primer pinapatuyo? Hindi ko alam. Sorry. Papatutuyin po muna. Papatuyo yung primer. Opo. Tapos, kukotin ng isa. And then, papatuyuin. Final po. Yung pagpapatuyo, gaano po katagal? Within 1 hour and 2 hours. Ay, mabilis lang pala. Akala ko isang araw. So, okay. Gano'n na po kayo katagal na painter? 5 years na po. 5 years. Ano po ang pinaka-satisfying naman sa inyong trabaho? Ito po pag-paint na makita mo maganda yung ginawa. Ay, ang ganda nga kuya. Thank you po. Salamat po. Sorry po sa istorbo. Ay, nako. Thank you po. Thank you, Sir Jeffrey. Ito po. So, this is your parking area. Nahistorbo tayo. Pero, ayan. Maganda kasi na makita nyo yung construction process dahil ang lahat ng pinapakita natin mostly are finished or move-in ready, ready for occupancy, but pinaka-importante kasi yung structural din. Like this property, maganda na makita mo yung materials before the finishing. Kasi as you go through the, pagka-purchase mo ng property, pwede mo naman i-upgrade yung mga designs, diba? So, ang property na ito, papakita natin later yung perspective niya. Pagpasok na lang natin. Let's go. Ito ay your laundry area. This is your laundry area and nandito rin yung pool pump. Laundry area and your dirty kitchen. Dito siya. Pasok tayo dito. And pagpasok mo to may right, dito yung maid's room at meron ka pang isang room dito which is your guest room. At nandito ang full bath. Meron kang full bath. Pagpasok natin, so yun, pinakita na natin. Ito yung magiging formal kitchen natin at ayan na nga po ang mga renders natin para at mang-i-istorbo na naman tayo. Excuse po. Yan. Sir, anong name nila? Wesley po. Wesley. At kayo po ay? Carpenter. Carpenter. Sir, gaano katagal? Pwede ba kami... Pwede po mag-istorbo. Hindi na naman ako nagpaalam. Sir, gaano katagal ang paggawa ng cabinets? I-estimate po natin
Okay. Gusto mo mag-shoutout muna? Shoutout Wala ba? po. Sige, wala siya shoutout. Okay, go. Kung i-estimate ko po, 2 weeks siguro pang pa lang, fabrication. Tapos 2 weeks din po ang installation. So 2 weeks fabrication. Kulang-kulang 1 month. And then, paano nyo na-sure na fit siya? So gagawin mo na yung cabinet bago ilagay? Hindi po. I-assemble na lang siya. Susukatin muna po sa mismong site. I-actual measuring po. And then, Saka na po gagawa ng cutting list yung ika-cut mo na. boss ko. Yun. Tapos ang ilalagay. Opo, assemble na po. Oh, kaya mo, dun ba na may make sure na naka-fit siya? Opo, minsan din po nagkakaroon ng aberya. Kaya naman pong tabasin ulit. Okay. Ano yung tip na mabibigay mo sa mga gusto magpagawa ng cabinet? Ano po, modular cabinet po para matagal masira. Mas okay ba yung... Ano difference ba ng modular sa... Oo. Doon po kasi pag nabasa, nangingitim na eh. Pag duko, manangiti. Ang modular, ang difference ba doon yung mga materials? Iba yung materials ng duko sa modular. Doon po kasi pinipinturahan pa eh. Okay. Ito po, nakakulay na po talaga. Kaya hindi basta-basta masisira yung mga... I see. So, modular cabinet, yan po ay, it's a must, ang modular cabinet. Thank you, Wesley. Thank you, Wesley. Nice to meet you, sir. And this is your living area. At ito magiging itsura niyan. After, from this to this, ito po ang magiging itsura. At may nakita ko, guys. Si Papa ko yung electrician, kaya tatawagin natin. Pa! Hello. Papa ko, guys. Okay, Father. Bring natin si Papa. Si Papa po ay electrician na. Ilang years na kayo electrician kasi po? Mga 15 15? years? Pero ano ang dapat iwasan para di mag-overload ang kuryente, pa? Yun, kailangan hiwa-hiwalay yung mga breaker natin. Iba yung breaker ng ilaw, outlet, rep, at saka iba pa ibang ano. Kailangan meron silang kanya-kanyang breaker talaga para maiwasan yung mag-overload. Overload. Ano nga ba ang circuit breaker? Ito yung circuit breaker. Ito po ang circuit breaker. Ayan. Ayan po ang circuit breaker. So, sa circuit breaker, hiwa-hiwalay po yung mga linya. Mga ilaw. Ito yung muna yung mga ilaw, tapos yung mga outlet, tapos yung mga aircon, rep, iba yung breaker nito, iba yung breaker ng swimming pool, iba yung breaker ng washing machine. Ganon, iba yung breaker ng outlet. Kasi nakikita ko po na may mga linya na, may mga kuryente nang nakalabas. So ngayon po, naglalagay na po tayo ng mga fixtures, mga ilaw, aircon. Ilaw. Yung aircon naka-install na. Naka-install na. Pero before po, kailan nyo po linalagay yung mga kuryente? Pinaprepare namin yan kapag, alam mo, una, yung mga outlet natin. During construction? During construction, prepare namin yung mga outlet. Siyempre, magbabase kami doon sa planong ibinigay sa amin. Kagaya ng mga ito. Yung mga... Yung mga outlet na to. Yes. Yung mga outlet na to, yan, nung hindi pa ganito kakinis yan, wrap pa lang yan, meron kaming ginagawang, ang tawag namin din, sinisinsil namin, tapos lalagay yung outlet, ayun. Tapos ipipix na namin, tapos ipa-plaster na ng mga mason natin yan. Yung sinisilsil po, yun yung para may linya yung kuryente. Yung... Para may linya yung kuryente. Tapos may ilagay din natin yung utility box. Kagaya nito. Ito yung pang common outlet lang to. Pero dito sa kabilang ito yung ref. Ito yung ref natin. Napapansin nyo, solo lang ito. Solo lang yan kasi solong breaker lang yan. Hindi tayo gumagamit ng, wala siyang kasamang iba. Ayun, ganun lang. Ganun pala. Kaya pala gusto ko magsinsil ni Papa nung minsan. Thank you, Papa. Akit na ako. Thank you po. Thank you, Father. Apo. Ayan, akit na tayo sa ating. Thank you po. Maglalagay tayo ng tempered glass railing dito. Ito po magiging itsura ng ating taran! Stairwell after. Ganyan. At ito ang ating
family area. Ayan, ilalagay ko na yung mic ko kasi tapos na tayo mag-interview. This is your upper ground floor and your family area. Kung nakikita nyo, ayan. Nakikita nyo bakit tayo may ganyan? Kasi kapag yan flat, like pag maglalagay ka ng TV, pag binutas mo, pwedeng masira yung accent wall dito eh. Kaya tayo naglalagay na ng ganyan para yung position ng pinaka-mount natin, ilalagay na natin na hindi tayo masisira ng isang buong accent wall or isang buong wall. Family area, at ang ganda na yung family area kasi high ceiling and ayan, meron kang balcony dyan. Lalagyan niya ng tempered glass railing ang iyong balcony. Okay, high ceiling, meron kang fixed window dyan sa taas for natural light. At ang magiging itsura na yung family area ay ito. This is your family area. Alright, split level yan, kaya aakyat na tayo dito. Siyempre, tempered glass partition din yan. And this is your second floor na may 1, 2, 3 bedrooms ang ating second floor. Magpapakita na lang ako ng isa, yung maliwanag, para come here, or dito na lang. Gusto ko dito, kasi corner siya. Alright, so this bedroom, alam niyo pag during construction, mukha silang masikip talaga. Ganun talaga kasi hindi pa maayos yung, wala pa tayong masyadong pintura, wala pang position yung mga bed. So, you might think na maliit siya pero it's not. So, this is the bedroom doon sa may bandang corner. Meron kang built-in cabinet dyan and you have a ensuite toilet and bath. Ay, ang ganda nung shower. Very nice. Okay, this is your second floor. Meron kang 1, 2, 3 bedrooms sa iyong second floor. At, ito, pinagod ko si architect. Birthday na architect bukas. Natatawa tuloy siya. Ayan. This is your upper second floor. At nandito ang iyong master's bedroom. Naglalag ako. Sorry guys. Okay. Master's bedroom. Kita mo yan sa headboard yan. Design yan. And then, meron kang may walk-in closet. Walk-in closet and, of course, your toilet and bath. Ayan. Labas tayo kasi medyo madilim dito. Hindi nyo masyadong makikita. Hindi ko napakita kanina. Yung sa may labas. Kasi, ano ba to? May mga scaffolding pa tayo doon sa labas. Pero makikita mo naman from your kitchen, yung iyong pool na hindi ko nasabi kanina. I'm so sorry. Busy ako nag-interview. Lalagyan to ng clear glass here. Here. So from your kitchen or your dining, your kitchen, you have a view of your pool area. Same with your living area, meron kang view. At dito, meron kang access going to your pool area. May decking ka, may lanay, and then nandito rin yung iyong shower area. Yun. Papakita natin, ito ang magiging itsura ng property nito. So from this to this, ito ang magiging itsura po ng property natin. If you're interested, this is already pwede po for pre-selling. You can message us. At sa mga gusto pong magpagawa ng properties, we have a architectural firm partner, MK Prime. Ito po ang kanilang, sila pong nag-design nito. And sa mga construction naman or for builders, meron din po kami mga partners so pwede namin i-recommend sa inyo. Sa mga nais po ng construction instead of move-in ready ng mga properties, marami po kasing gano'n eh. Marami may gusto na, marami silang preference. Kung makikita nyo ang mga gawa po ng MK Brand, kasi lahat ng videos natin, may mga napapansin kayo, iba't iba yung mga designs. So, iba't iba po yung builders, iba't iba din yung mga architects na nag-design ng mga properties na yan. But our partner architects po ay from, ayan, ito po ang kanilang page. At kung gusto nyo makita yung mga videos na mga designs po nila, ito po yan. Ayan, ang house tour na to, sila po na-design. This one, at marami pa pong iba.
From there, makikita nyo na yung style nila, yung mga trademark nila. May kanya-kanyang trademark po yung mga architects natin. And we're proud to say na magagaling po ang mga architects natin here in Pampanga and also their builders. Kaya kung construction po or you want this property na, pwede nyo na po kaming kontakin. We are Blueprint Properties Pampanga. Catch us on our Facebook page, Blueprint Properties Pampanga, Instagram account, BP Pampanga, TikTok, BP Pampanga, at meron din po kaming website. Yung mga hindi po namin na-feature sa mga videos, makikita nyo po sila lahat doon, www.blueprintpropertiespampanga.com. At kung nais nyo rin pong i-mag-book ng tripping sa akin, pwede na rin po kayong mag-schedule ng tripping again doon sa mga platforms namin. And I can also catch me on TikTok and Instagram. So pwede po kayo mag-book ng trippings ninyo habang hindi pa ito natatapos. Message us now. Thank you so much. This is Rosena, and we're Blueprint Properties Pampanga, where your house speaks.